Good morning everyone! Welcome to GTCC Online Service. Kinagagalak po namin na muli kayong makasama sa umagang ito. Para po sa ating mga announcements sa mga miyembro po ng GTCC na patuloy nangangailangan ng tulong, huwag pong mahiyang mag-message sa ating mga leaders. Maaari nyo pong i-share ang ating online service sa inyong mga kapamilya, kaibigan at sa inyong wall. Just click share button. Kung nais nyo pong maging bahagi ng ating online service o magbigay ng inyong mga offering, magsabi lamang po kay Tita Jen Di Masaka or kay Teacher Myrna Manalo. Let's continue pray, wash your hands, wear a mask, stay at home, and keep safe mga kapatid. Samahan niyo po akong manalangin. Let's pray. Panginoon na mabuti, Panginoon na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon. Salamat sa buhay, O Diyos, na pinagkatiwala mo sa amin. At maraming salamat, Panginoon, sa pag-iingat mo. Tunay nga na mabuti ka, Panginoon. Tapat ka sa amin, O Diyos, at hindi mo iniiwan ang iyong mga anak. Panginoon, sa umaga pong ito, muli po namin kayong iniimbitahan sa aming gawain. Muli niyo pong gabayan, O Diyos, ang mga kapatid namin na magsisinuod, Panginoon, at makakapakinig ng iyong salita. Dalayan ko po, Lord, sa pagkatapos ng service na ito, Panginoon, nawa ang bawat isa sa amin ay may mapulot na aral, Panginoon, at merong mabago sa aming buhay. Ikaw, Lord, Panginoon, ang siyang mangusap sa amin. Bigyan niyo po kami ng panibagong pag-asa sa pamamagitan ng aming service sa umagang ito. At ikaw, Panginoon, ang maitaas at mabigyan ng kapurihan. Salamat po, Panginoon. Sa iyo po namin binabalik ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Samahan niyo po ako sa pagbasa mula sa Bagong Tipan sa Romans chapter 9 verses 1 to 5. Romans 9, 1 to 5. Sa ngalan ni Kristo, ako'y nagsasabi ng totoo, hindi ako nagsisinungaling. Ang aking budi ay nagpapatunay na totoo ang sinasabi ko at saksi ko ang Espiritu Santo. Matindi ang aking kalungkutan at di mapawi ang pagdaramdam ng aking puso. Dahil sa mga kalahi kong Hudyo, mas mamatamisin ko pang ako'y sumpain at mapahiwalay kay Kristo kung ito'y sa ikabubuti nila. Sila yung mga Israelita na binigyan ng Diyos ng karapatan maging anak niya. Ipinakita rin niya sa kanila ang kanyang kaluwalhatian. Sa kanila nakipagtipan ang Diyos. Sa kanila rin ibinigay ang kautusan, ang panuntunan sa pagsamba at ang kanyang mga pangako. Sa kanila rin nagmula ang mga patriarka at tungkol sa kanyang pagiging tao. Si Kristo ay nagmula sa kanilang lahi, ang kataas-taasang Diyos ay purihin magpakailanman. Amen. Ito po ang salita ng Diyos. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay sama-samang umawit sa ating Panginoon sa umagang ito. Ikaw
Sa Diyos ang papuri at kaluwalhatian ngayong umaga. Salamat sa pagbibigay niya ng panibagong araw sa atin upang sama-sama na sumamba at maglingkod sa ating Diyos. Ngayong umaga atin pong ipagpapatuloy ang ating talakayin o ang ating serye na Sermon on the Mount, the series. At tayo ay nasa Matthew chapter 6. At yun ay pagpapatuloy ng ating tinalakay noong nakaraang pagtalakay natin. Kaya ang ating talakayin ngayong umaga ay The Right Practice of Piety, Part 2. The Right Practice of Piety, Part 2. At meron pa tayong ilang titingnan dito sa paksang ito ng pagsasagawa ng mga banal na gawain para sa Diyos. At habang ating inahanda ang ating mga sarili para dito, tayo po muna ay sumandaling manalangin at pagkatapos ay itutuloy natin ang ating pagtalakay. Hindi na muna natin babasahin yung ating teksto sapagkat nahandun din naman yun, ating masasagi yan sa ating pag-usad ngayong umaga. So tayo po ay sumandaling manalangin. Lord, sa umagang ito, salamat po ng marami sa panibagong araw. Maluwalhati ka sa aming kalagitnaan at samahan po ninyo kami sa aming pagtalakay. Sa pangalan po ni Jesus, Amen. Doon sa Matthew chapter 5 verse 16, isa sa mga talata na aking natutunan nung ako'y nung bago pa lamang naman ng palataya at naisaulo din, itong Matthew 5:16. Nasabi doon, sa gayon ding paraan ay paliwanagin ninyo ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin ang inyong amang nasa langit. Ang sabi ni Jesus dito, atin daw pagpaliwanagin ang ating mga ilaw sa harapan ng mga tao, sa harap ng mga tao, upang makita nila ang ating mabubuting gawa at luwalhatiin ang amang nasa langit. Pero last time, sinabi natin na dapat nating iwasan ang pagsasagawa ng mga banal na gawain para makita ng tao. Diba? Nasabi natin, ayaw natin na maging show off. Ayaw natin ng performance. Ayaw nating ipakita yan sa tao. Pero dito, ang sabi ng Panginoon sa Matthew 5:16, pagliwanagin ninyo ang inyong ilaw upang makita nila. Pagliwanagin ninyo ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa. So anong pagkakaiba? Ano ba talaga ang tama, kuya? Ang diferensya dito, ang pagkakaiba ay ito. Yung isa ay talagang yung unang sinabi ng Panginoon sa Matthew 5:16 ay yun ang talagang pagsasagawa ng isang bagay na para sa Diyos o yung banal na gawain na nakaluluwalhati sa Diyos. Yung isa naman ay show off lang o panlabas lamang para may makita lang ng tao. At ang pagkakaiba nila o ang difference ay nasa motibo. Hindi masama na makita nila o ng mga tao ang ating mabubuting gawa. Sa katunayan, paano kung gagawa ng isang kabutihan sa tao kung hindi ito makikita? Talagang makikita niya yun dahil ginagawa mo yun para sa kanya. Pero ano ang motibo mo sa pagsasagawa noon? Yun ang masama, yung maling motibo.
Masama na sinasadya mo na makita yan ng ibang tao para lamang ikaw ay papurihan o ikaw ay kilalanin o kaya ikaw ay matapik sa balikat. Ibig sabihin, makasarili o pansarili ang iyong motivation sa pagsasagawa ng bagay na yun. Ang Panginoon Kristo ay nagsagawa ng mga bagay na mabubuti, nagpagaling siya, tumulong siya sa mga nangangailangan, nakisama siya sa mga makasalanan upang sila ay hanapin. Pero ang kanyang motivation, ang kanyang layunin ay hindi pansarili. Hindi para siya ay maging kilala. Sa tunay, hindi nga naging kilala ang Panginoon. Wala nga pumapansin sa kanya. Hindi yun ang kanyang naging layunin. Sa halip, ang naging layunin niya ay ang gawin at tuparin ang gawain ng Ama upang ang Diyos ang siyang maluwalhati. Si Kristo ay hindi naging self-conscious sa kanyang mga ginagawa. Kaya nga sinabi natin, o binanggit natin nung nakaraan na anumang gagawin natin na tulong sa ibang tao o anumang banal na gawain na gagawin natin ay iwasan natin. Hindi na natin kailangan ipaalam sa ating sarili. Ibig sabihin, huwag tayong maging self-conscious sa ating mga ginagawa o sa ating mga gagawin. Yun ang tamang pamamaraan. Tama yun na tayo ay magliwanag sa harapan ng mga tao. Gawin natin ang ating dapat gawin, pero hindi sa paraan na para tayo ay papurihan, para tayo ay kilalanin, para tayo ay bigyan ng malaking pasalamat o malaking pabuya. Kundi gawin natin ang mga yan para sa kaluwalhatian ng Diyos na siya ang naitataas, hindi ang ating mga sarili. So yun ang pagkakaiba doon. Sinabi rin natin nung nakaraan na iwasan natin na maging ipokrito sa mga pagsasagawa natin ng mga banal na gawain. Paano ba naisasagawa ang mga banal na gawain sa ipokrito o ipokritang paraan? Halimbawa, kung ang panalangin ay panlabas lamang sa iyo, ibig sabihin, lagi mong binabanggit yan. Ikaw ay panayang salita tungkol sa panalangin, pero ang totoo, hindi ka naman nagbibigay ng panahon sa panalangin o wala kang puso sa panalangin, yun ay pagiging ipokrito. Kung ako, halimbawa, ay if I talk and preach about helping others, no, na palaging ganun sinasabi ko, palagi ko kayong pinapaalalahan na gano'n. Pero, ang totoo, wala naman akong heart, wala naman akong puso sa pagtulong sa iba. Ako isang artista lamang. Ako isang hipokrites. Ang mga Pariseo, gustong-gusto nila yung manalangin sa mga pampublikong lugar, sa mga lansangan, doon sa mga kanto, sa sinagoga, tumatayo sila, nanalangin para makita sila ng tao, pero ang totoo, malayo ang puso nila sa Diyos. Sila ay mga hipokrites or hypocrite. Tingnan niyo sabi ng Panginoong Jesus doon sa Matthew 6 verse 5, kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagkunwari. Mahilig silang manalangin nakatayo sa mga sinagoga at sa mga kanto upang makita ng mga tao. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong Ama na hindi mo nakikita, at ang iyong Ama na nakakakita ng ginagawa mo ng lihim ang siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala. Ibig bang sabihin nito na mali ang manalangin sa harap ng church? Kung si Kuya Ben halimbawa ay tatayo diyan sa harapan o dito sa harapan para manalangin, halimbawa yung opening prayer, si Kuya Ben ba ay nagkakasala? Mali ba yun? Kung halimbawa,
Si Kuya Emil, bago siya mag-preach, o ako, bago ako mag-preach o magturo, ay mananalangin sa inyong harapan, yun ba ay mali? Sapagkat kami ay tumatayo sa harapan ninyo, sa harapan ng mga tao. Yun ba ang ibig sabihin nun? Hindi yun ang ibig sabihin nun. Although may isang pastor, no? Mayroong isang pastor ng isang grupo dito sa Pilipinas, na ganun ang kanyang pangunawa, na hindi ka kailangang manalangin sa harapan ng mga tao, kaya hindi siya nananalangin sa kanyang TV program. Dahil yun ang kanyang unawa doon. Pero hindi ganun ang ibig sabihin nun. Ang problema ay hindi yung pananalangin sa harapan ng mga tao, kundi yung motibo sa pananalangin na ginagawa ng isang tao, ng isang Kristiyano sa harap ng mga tao. Bakit nananalangin? O sabihin natin, bakit nagdedebosyon itong mga Pariseyo na tinukoy ng Panginoong Hesukristo doon sa mga lansangan, doon sa kanto at sa harapan ng mga tao sa sinagoga? Bakit nila ginagawa yun? Para ano? Para makita sila ng tao na sila ay nananalangin. Para sabihin ng mga tao na sila ay prayerful. And that is sinful. Yun ay kasalanan. Hindi yun tama. Yun ang mali. Yun ang kasalanan. So, sinabi ng Panginoon, pray in secret. Manalangin kayo. Pray in secret sa inyong kwarto. Yun ang best when it comes to personal prayer. Pray in secret. Huwag niyong ipaalam. At yung praying in secret, yung pananalangin ng lihim, ay hindi laging nangangahulugan na ito'y gagawin lamang sa loob ng silid o ng kwarto. Pwede tayong manalangin ng lihim na walang nakakaalam kahit tayo ay nasa loob ng pampublikong sasakyan. Halimbawa, sa bus o sa MRT, talagang dapat manalangin tayo kung nasa loob tayo ng mga sasakyan ito. No? Nananalangin tayo pero walang nakakaalam. Dahil sa ating puso, tayo ay nakikipag-connecta sa Diyos. So, hindi, yung lihim ay hindi laging sa kwarto. Bagamat binanggit ng Panginoon na sa loob ng kwarto, ikaw manalangin doon sa lihim na lugar na tanging ang Diyos lamang nakakita sa iyo. Binanggit niya yon para bigyan lamang ng pagsasalarawan yung kaisipan ng pagiging lihim na panalangin. Na kinumpara niya doon sa mga ipokrito na tumatayo sa sinagoga, sa mga sinagoga, sa harapan ng mga tao at doon sa mga kanto, sa lansangan, para sila ay masabing prayerful. No? Binigyan niya ng pagkakaiba yon, binigyan niya ng contrast. Kaya sinabi niya, pumasok ka sa iyong silid. Kontra doon sa pananalangin ng lantad para lamang makita ng mga tao. Pero ang ang pananalangin ng lihim ay hindi laging nangangahulugan na sa loob ka lamang ng silid mo mananalangin. Of course, ang Panginoong Hesukristo ay wala ngang matirahan, di ba? Ang sabi, wala siyang matuluyan. At mananalangin siya sa bundok. Ibig sabihin, nag-iisa siya. So, hindi lamang lagi sa loob ng kwarto ang sinasabi ng Panginoon. Huwag nating i-take yun literally na lagi sa kwarto lamang dapat manalangin. Hindi yun ang ibig sabihin ng Panginoon. At alam ng Panginoon ang kanyang sinasabi sapagkat siya mismo ay, sabi nga, wala siyang matuluyan, wala siyang sariling kwarto na sa kanya mismo. Kaya siya ay nananalangin sa bundok, sa hardin, para makatagpo ang Diyos. So yun ang pagiging panalangin na lihim na walang nakakita sa iyo, walang nakakaalam na ginagawa mo yan. Kaya kahit sa loob ng pampublikong sasakyan, magagawa natin ang manalangin ng lihim dahil walang nakakaalam na tayo nananalangin. Ngayon, kung tayo ay ma-assign na mag-pray sa harapan during worship service at pilit natin pinahahaba ang ating panalangin, yun din ay isang kahibangan. Yun din ay isang maling approach sa panalangin. Hindi dapat ganoon.
Bakit kailangan natin piliting pahabain? Bakit natin kailangan piliting pahabain ang ating panalangin? Hindi masama at hindi mali ang manalangin ng maikli. Lalo na sa harapan ng mga tao. Especially kung ito ay opening prayer or panalangin sa pagkain. Sa katunayan, maling-mali yun na pinapahaba natin ang ating panalangin para lamang sabihin ng mga tao na, uy, ang galing niya manalangin. Maling-mali yun. Huwag nating gawing performance ang prayer. Huwag nating gawin na pampasikat ang panalangin o pagpapasikat ang panalangin. Hindi iyon ang layunin ng panalangin. Kahit ay manalangin lamang ng napakaikli sa opening prayer, anyayahan lang natin ang presensya ng Diyos. Walang problema doon. Sabi ng Panginoon sa Kristo sa verse 7, sa panalangin ninyo, huwag kayong gagamit ng maraming salitang walang kabuluhan, gaya ng ginagawa ng mga hentil. Ang akala nila ay papakinggan sila ng Diyos dahil sa haba ng kanilang sinasabi. Huwag ninyong silang tularan. Alam na ng inyong Ama na nasa langit ang inyong kailangan bago pa ninyo ito hingin sa Kanya. Sa pribado man o sa pampublikong pananalangin, sa pribado man o ibig sabihin sa pribado man o personal na panalangin, pwede tayong manalangin hanggang gusto natin. Sa pribado o pang-personal na panalangin. Okay? Kung gusto natin talaga magstay sa presence ni Lord na matagal at marami talagang dapat idulog sa Diyos, walang problema kung kayo ay manalangin ng 30 minutes o 1 oras doon. Walang problema doon. Pero sa pampublikong panalangin, hanggat maaari, huwag nating piliting pahabain para lamang sabihin na marunong tayong manalangin, kung talagang marunong nga tayong manalangin, o para sabihin na ang galing nating manalangin, o sanay na tayong manalangin. Hindi nang layunin ang pananalangin. Sa katunayan, sa pribado man o sa pampublikang panalangin, sa pribado man o sa pampublikong panalangin, personal o pampublikong panalangin, ibig sabihin sa harapan ng mga tao, hindi masama at hindi mali ang manalangin ng maikli lang. Meron nga mga Kristiyano, di ba? Na pati yung ipagpe-pray yung pagkain ay talagang pinapilit na pinahahaba yung panalangin. Yung pagkain na 3 minutong kakainin, kung ipanalangin, maabot ng 10 minuto. Okay lang naman ang maikling panalangin. Hindi mali yun. Huwag tayong maasiwa. Kaya nga lang, minsan ang mga Kristiyano, naaasiwa sila kapag maikli lang yung kanilang panalangin. Pero, ang panalangin ay, especially sa mga ganung pagkakataon, ay dapat na magmula sa ating puso. Kung mananalangin ka, especially sa pagkain, huwag mo dun gawin ang iyong devotion o yung prayer time. Alalahanin mo na may mga taong gutom na. Baka mamaya may mag-collapse doon dahil gutom na. Sa haba ng panalangin mo, maka-aksidente ka pa. So, hindi yun ang layunin ng panalangin. Isa pa, sa loob ng inyong kwarto kapag kayo ay nag-pray na personal, pansariling panalangin, pribadong panalangin, huwag din natin gayahin o huwag din ninyong gayahin yung ginagawa ng mga Kristiyano noon na kung manalangin sila ay talagang mahabang oras. May mga ganong Kristiyano noon. Maliban na lang kung ikaw ay tinawag din sa ganong ministeryo o ganong sistema ng pananalangin. Merong mga Kristiyano noon
na kapag pumasok sila sa kanilang mga kwarto ay hindi talaga lumalabas halos ng kalahating araw. Halimbawa, tulad ni Charles Simeon. Si Charles Simeon, siya ay papasok sa kanyang kwarto o magsisimulang manalangin sa loob ng kwarto ng alas 4 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga. So, 4 na oras. So, kalahating araw ng trabaho, di ba? Kayo nagtatrabaho ng 8 oras. So, siya ay ganun. 4 a.m. to 8 a.m., 4 na oras. Si John Wesley, kung manalangin siya, ay mula alas 4 ng umaga hanggang alas 6 ng umaga. 2 oras. Si Martin Luther, ang pinakamaikli niyang panalangin ay sinasabing 2 oras din. Si John Welch, na tiga rito sa isang Scottish, no? Tiga rito sa Scotland nung mga panahon na yun. Kung manalangin siya, 8 hanggang 10 oras bawat araw. Ang kaisipan na kailangang manalangin na tulad nila Martin Luther o na John Welch ay madalas yan ang nagbibigay ng discouragement sa panalangin, sa buhay panalangin ng ilang mga Kristyano. Dahil gusto nilang tularan. Dahil ng ganun ang prayer life ng mga tao na yun at ginamit sila ng Diyos, gusto nilang tularan. Walang problema kung tinawag ka ng Diyos sa ganung klase ng ministeryo at sistema ng panalangin. Kung tinawag ka ng Diyos sa ganung pamamaraan, well, of course, go ahead. Manalangin ka ng 8 oras hanggang 10 oras. Pero bagamat hindi lahat tayo ay tinawag sa ganung sistema o ministeryo ng pananalangin, lahat tayo ay makikinabang ng napakalaki kung tayo ay mananalangin ng walang patid. Ibig sabihin, kung ating ipinapaling o inilalagak ang ating puso kay God, kada minuto o kada oras, napakalaking pakinabang yun sa ating buhay spiritual. Hindi natin kailangan magkulong sa ating mga kwarto ng 2 oras, 4 na oras, 8 oras, 10 oras para manalangin. Maliban na lang kung talagang sinabihan kayo ng Diyos at talagang nililid kayo ni Lord na manalangin ng mahabang oras. Pero hindi kinakailangan yun. Pero pwede tayong makipag-connect kay God. Pwede tayong makipag-ugnayan sa Diyos para manalangin ng walang patid. Na kada minuto, o kada 3 minuto, o kada 5 minuto, kada 10 minuto, kada 15 minutos, kada 1 oras ay ipinapaling natin ang ating isipan sa Diyos sa maghapon. Bagamat yun ay kailangan ng talagang pagsasanay na isagawa. Malaking tulong yun. Actually, you can turn the evil of heavy road traffic into a blessing. Pwede niyong gawin na pagpapala yung yung napakalupit na trapiko na nangyayari dyan sa Metro Manila. Na bawat habang naghihintay kayo, sabi nga, kasi halos ang masasayang sa oras ng mga tao na nagbiyahe araw-araw ay nasa 3 hanggang 5 oras ang masasayang sa kanila. Imbis na yung 5 oras na yun, marami na silang magagawa. 3 oras na yun, marami na silang magagawa sa bahay. Naandun sila, nasa traffic. Pero kung kayo bumiyahe araw-araw at ganun kahaba ang inyong biyahe, you can turn that into a blessing. No? Bawat minuto, gawin niyo yung game with minutes. Bawat minuto, ipaling niyo, ilagap niyo inyong isipan sa Diyos. Of course, sa panahon ngayon ng mga gadgets, yun ang pinag-aabalahan ng mga maraming biyahero para malibang sila.
Pero kung gusto niyo talagang mapagpala ang buhay spiritual niyo at nahandon kayo sa ganong sitwasyon, gamitin niyo yun bilang panahon na kayo ay nakikipag-connect sa Diyos. O kung kayo nakaupo, na mas madalas ay hindi, no? Pwede kayo magbasa, pero bawat minuto, bawat tatlong minuto, pinapaling niyo ang inyong isipan at ang inyong puso at nakikipag-ugnayan kayo sa Diyos. You say a short prayer na kinukonek niyo yung inyong puso sa Diyos. So, hindi nyo kailangan manalangin. Hindi natin kailangan manalangin ng 8 oras. Maliban na lang kung tayo tinawag ng Diyos sa ganong sistema rin ng panalangin. Pero kung hindi, ating magagamit yung mga bawat sandali na yun para tayo ay makipag-connect sa Diyos. Ngayon, gusto kong bigyan ng linaw ang sinabi doon sa Matthew 6:7. Okay? Doon sa ang Biblia 2001, ang sabi, at sa panalangin o sa pananalangin ay huwag kayong gumamit ng walang kabuluhang paulit-ulit na tulad ng ginagawa ng mga hentil sapagkat inaakala nilang sila ay pakikinggan dahil sa marami nilang salita. Gusto kong linawin yan. Nang ibig sabihin yan ay hindi yung lagi mong sinasambit sa Diyos ang isang kataga. Hindi nang ibig sabihin nun at hindi rin ibig sabihin ito na masama ang paulit-ulit na panalangin. Hindi nang ibig sabihin nun na hindi masama ang paulit-ulit na panalangin. Ang masama ay ito, yung walang kabuluhang paulit-ulit na salita. Kung bibigasin ko, halimbawa, ng 12 ulit, 12 beses, mula sa aking puso, bibigasin ko ng 12 beses, 12 ulit, mula sa aking puso ang mga katagang, Panginoon, dalawin mo ako ng iyong presensya. O kaya ay, Panginoon, yakapin mo ako. At talagang kailangan ko naman ng yakap ng Diyos, halimbawa. At mula sa aking puso, paulit-ulit kong sinabi yan ng 12 beses, Panginoon, yakapin mo ako. Panginoon, yakapin mo ako. Panginoon, yakapin mo ako. 12 times. Walang masama ron. Hindi yun kinamumuhian ng Diyos. Sapagkat yun ay mula sa aking puso. Sa katunayan, sa mga awit 136, mula talata 1 hanggang 26, 26 na beses inulit ang katagang sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman. Sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman. 26 na beses inulit yun. Sa katunayan, ang pagbabawal na ito ng walang kabuluhang paulit-ulit ay tumutukoy sa paraan ng mga hentil ng kanilang panalangin. Ang sabi ni Lord, huwag niyong gayahin sila. Anong ginagawa ng mga hentil? Ang mga hentil, ginagawa nila, sila ay nagbibigkas ng paulit-ulit, pinararami nila yon, binibigkas nila yung mga pangalan ng kanilang mga Diyos. Yun ang kanilang ginagawa. Dahil inaakala nila na kapag ginagawa nila yon, yung paulit-ulit na pagbigkas ng mga pangalan ng kanilang Diyos, sila ay pakikinggan sa kanilang panalangin. Walang kabuluhan yun. At nagiging walang kabuluhan ang paulit-ulit na salita sa harapan ng Diyos kung yun ay inaakala mo na sa pamamagitan noon, ikaw ay pakikinggan ng Diyos. Pero yung ini-express mo o inahayag mo sa Diyos ang laman ng iyong puso, kahit na yan ay 26 na beses mong bigkasin, hindi yun masama. So, dapat magkaroon tayo ng malinaw na pagkakaiba doon. Ulitin ko, nagiging walang kabuluhan yun, ang paulit-ulit na pagbigkas ng mga salita
sa harap ng Diyos, nawawalan ng kabuluhan yun, o yun ay walang kabuluhan kung iniisip mo na sa pamamagitan ng pagbigkas mo ng maraming salitang iyon, ikaw ay pakikinggan ng Diyos. Parang ginagamit mo yung pagbigkas ng maraming salita na yun para kontrolin si God. Na dahil binibigkas mo yan ng maraming beses, siya ay tutugon sa iyong panalangin. Pero hindi ganoon. Sabi nga ng Panginoon, alam na ng Ama sa Langit ang inyong kailangan bago pa man kayo lumapit sa Kanya. So, wag natin gamitin ang mga salitang iyon para kontrolin o isiping makokontrol natin si Lord. Dahil pag ginawa natin yun, yun ang walang kabuluhan. Napaulit-ulit na panalangin o pagsambit ng mga salita. Pero kung yun ang laman ng puso natin, talagang galak na galak tayo nagpupuri sa Diyos. Panginoon, napakabuti mo. Panginoon, napakabuti mo. Kahit 2 beses, 12 beses mong ulitin yan, walang masama doon. Dahil wala ka lang talagang masabi. Pero nag-uumako ang puso mo dahil sa kabutihan ng Diyos. Ganoon din kung kailangan mo ng presensya ni Lord at hinihiling mo yun sa Kanya at binibigkas mo yun sa Kanya, yun ang laman ng puso mo, walang problema kung kahit na paulit-ulit na bigkasin yun. So, yun ang pagkakaiba. Okay? So, ulitin ko, nawawalan lamang ng kabuluhan ang paulit-ulit na panalangin kung iniisip natin na tayo ay pakikinggan ng Diyos dahil sa haba ng ating panalangin. Kaya, huwag nating piliting pahabain ang ating panalangin sa pag-iisip na tayo ay didinggin ng Diyos. Kung ang motibo ng ating puso ay tama at ang laman ng puso natin ay tama, walang problema doon. Katulad yan sa pag-aayuno. Hindi natin babasahin yung talata na yun para hindi tayo tumagal. Kung mali ang ating motibo sa pag-aayuno o sa practice ng fasting, walang kabuluhan yun. Kahit na 40 days kang mag-fast, kahit na 40 araw ka mag-fasting o mag-ayuno, kung mali ang iyong motibo, walang kwenta yun, walang kabuluhan yun. Ang mga Pariseyo ay nag-aayuno para Para makita sila ng mga tao. Marahil walang ganun sa atin. Dahil hindi naman naging practice ang fasting sa atin. Pero hindi noon, kaya ako naging lumayo sa fasting dahil ang kaisipan ay mali. No? Na bakit ba nagpa-fasting ang isang Kristiyano? Tingnan, halimbawa, tingnan niyo at sagutin niyo sa inyong sarili, bakit ba nagpa-fasting ang isang Kristiyano? Minsan maririnig niyo, ipag-pray and fast mo yan. Ipanalangin at ipag-ayunan mo yan. Ang alin? Alin ang ipag-aayuno ko? Ang kaisipan ng maraming Kristiyano sa fasting ay para itong isang weapon o sandata na pwede mong gamitin kapag ikaw ay nasa isang pakikipagbaka o pakikipaglabang spiritual. Gamitin mo yung fasting. Yun ang kaisipan ng ilang Kristiyano, no? O kaya naman, ang kaisipan ng ilang Kristiyano ay ang fasting ay parang yung lampara ni Aladdin, no? Di ba, yung lampara ni Aladdin, pag kiniskis niya, lalabas si genie at hihiling siya. Ganon din, minsan ang fasting nagiging parang ganon. Na kapag nag-fasting ang isang Kristiyano, nag-ayuno ang isang tao, na kapag nag-fast ang isang tao, na mayroong panalangin, yung panalangin niya ay tutugunin ng Diyos sapagkat kiniskis niya. Nag-fast siya o nag-ayuno siya. Sasagutin yung prayer niya. Hindi ito ang layunin ng fasting o pag-aayuno sa Biblia. Wala kayong makikita sa Bagong Tipan na ganito ang layunin ng fasting o pag-aayuno. Pero ano ba ang fasting? Ano ba ang pag-aayuno? Ang fasting o pag-aayuno ay ang kapahayagan ng ating pagpakumbaba
at pagtitiwala sa Diyos. Sa fasting o pag-aayuno, tinatanggihan natin ang pagkain o ang isang gawain para masanay ang ating sarili na magpakumbaba at magtiwala sa Diyos na siya ang kakatagpo ng ating kabusugan at kasapatan. Ulitin ngayon. Ang fasting o pag-aayuno, sa fasting o sa pag-aayuno, tinatanggihan natin ang pagkain o isang gawain para masanay ang ating sarili na magpakumbaba o nagpapakumbaba at nagtitiwala sa Diyos na siya ang kakatagpo ng ating kabusugan at kasapatan. So kung halimbawa, hindi ako kakain na maghapon, anong sinasabi ko ron? Sinasabi ko doon na, Lord, I will humble myself before you at magtitiwala ako na ikaw ang magbibigay ng nourishment sa akin. Yun ang paraan ng tamang fasting. Pagpapakumbaba. Pinapahayag natin yung ating pagpapakumbaba at pagtitiwala sa Diyos na siya ang kakatagpo sa ating pangangailangan, sa ating kabusugan at kasapatan. Ngayon, maraming gawaing marami tayong gawain ginagawa para sa Diyos o yung tinatawag nating piety o mga banal na gawain. Gusto kong bigyang diin na totoong bahagi ng buhay Kristiyano ang mga bagay na yan, yung mga banal na gawain tulad ng pagtulong sa mga nangangailangan, pananalangin, pag-aayuno, at iba pa. No? Pero ang maling pagsasagawa ng mga ito ay nakakasama sa halip na makatulong o makabuti sa mga Kristiyano. Sapagkat ang maling motibo at maling practice ng mga ito ay magsisilbi lamang self-deception o panlilin lang sa sarili na inaakala natin na tayo ay naliliwanagan o nagliliwanag, pero ang totoo ay mayroong takip ng kadiliman ng ating mga puso. Pag ginagawa natin yan sa maling paraan, pag ginagawa natin ang mga yan na may maling motibo, nakakala natin yung mga ginagawa natin yun, na yun ay nagsisilbing liwanag tayo. Pero ang totoo, dahil mali ang motibo natin, mali ang pagsasagawa natin, mayroong takip ng kadiliman ang ating puso. Kaya self-deception, na nalilinlang lang tayo. At sa pagsasagawa ng mga banal na gawain ito, gusto kong sabihin din na huwag tayong maging legalist. In practicing piety, avoid legalism. Sa kontekstong ito, ang salitang legalism ay tumutukoy sa pagturing ng mga gawain ito bilang batas o kautusan. Huwag tayong maging legalista sa ganung paraan na tinuturing natin ang mga ito na parang batas o kautusan. Yun ang ibig sabihin ibig kong sabihin ng salitang legalism sa kontekstong ito. Na kapag hindi natin naisagawa isang bagay na sa takdang pagkakataon o sa takdang panahon, ay iniisip natin na nagkakasala tayo. Or we feel guilty or bad about it. No? Hindi ganoon. Hindi ka nagkakasala kung hindi ka nakapag-pray. Hindi ka nagkakasala kung hindi ka nakapag-devotion. Hindi ka nagkakasala kung hindi ka nakatulong sa isang tao. Hindi ka nagkakasala kung ikaw ay hindi naka-worship. At
At huwag mo ring isipin na mayroong masamang mangyayari sa'yo dahil umalis ka ng bahay na hindi ka nakapag-pray, hindi ka nakapag-devotion, yun ay superstition. So, kasalanan na isipin na gano'n. Dahil hindi gano'n si Lord, hindi gano'n si God. God is good. No? Ang Diyos ay mabuti. So, wag nating isipin na tayo nagkakasala. Kausap ko si nanay ko nung nakarang linggo at nabanggit niya sa akin na may isang pagkakataon daw na hindi siya bumangon para harapin yung humihingi ng limos sa kanya o naman, hindi ko matandaan. Sabi ko, Nay, hindi kasalanan yun. Okay. Dapat din meron tayong espasyo sa ating sarili sa ganung pagkakataon. Dahil ang dapat nating tingnan doon ay kung ano tayo talaga. Halimbawa, sabi ko, kung kayo ba ay gising, dahil siya raw ay nasa kwarto, nagpapahinga. Kung kayo ba ay gising, hindi niyo ba haharapin yun? Ano ba talaga yung ating puso sa bagay na yun? Kausap ko rin yung anak ko, si Colin, ng isang araw. Sabi niya, feel guilty ako dahil mga kaibigan ko, lagi silang lumalapit sa akin para humingi ng advice. May mga iba na hindi ko natutulungan. Parang feel guilty ako na hindi ko sila natutulungan. Sabi ko, anak, hindi ganun yun. Kailangan din, bigyan mo ng huwang yung sarili mo. Dahil hindi lahat ng tao ay pasan mo sa balikat mo. Hindi lahat ng kaibigan mo ay pasan mo. You can only do so much. No? Limitado ka. Hindi ka Diyos para isipin mo na kaya mong tulungan ng lahat. Kung tayo ay may tulungan na, at kung alam ng Diyos ang ating puso ay talagang matulungin, yun ang nakaluluwalhati sa Kanya. Kapag nakita ng Diyos na talagang matulungin tayo sa ating puso, gusto natin laging tumutulong. At talagang tumutulong tayo kapag may pagkakataon, may panahon, yun ang nakalulugod sa Diyos. Kaya, huwag tayong maging legalist. Huwag nating isipin na nagkakasala tayo. Ganun din sa devotion, sa pagmanalangin, sa prayer, sa worship, na kapag nagmintis kayo, huwag niyong isipin na kasalanan yun. Hindi kasalanan ang hindi makapagbasa ng Biblia. Ano ka ba? Yun ang ating manmanan sa ating sarili. Yun ang ating dapat na manmanan. Ano ba talaga ako? Ukol sa mga bagay na ito. Ano ba ang puso ko sa mga bagay na ito? Kasi kung talagang love mo si Jesus at ikaw ay namumuhay sa kaharian, natural sa iyo ang gumawa ng mga bagay na ito. Kung paano, natural sa iyo ang kumain ng agahan, tanghalian, at hapunan. Hindi ka nakaka-feel ng guilt, you don't feel guilty, hindi mo iniisip na nagkakasala ka kapag hindi ka nakapananghalian. Lalo-lalo na kung busy ka sa trabaho, talagang na-skip mo yung lunch mo, no? Hindi ka nakakapag-lunch dahil busy. Hindi mo iniisip na nagkakasala ka. Di ba? Dahil normal sa iyo yun, kinabukasan kakain ka naman. O kaya mamayang gabi kakain ka naman. So, ganun din sa piety. Sa mga banal na gawain. Hindi ito dapat na maging batas o kautusan na wala kang excuse kapag ikaw ay hindi nakagawa. Di ba ganun ang batas? Ganun ang law. Yun ang batas. Pero ang mga gawain ito, yung banal na gawain, hindi dapat maging batas, hindi dapat maging kautusan. Yan ay dapat na maging normal na bahagi ng ating buhay bilang mga namumuhay sa kaharian ng Diyos. Pero kung ganun ang mindset mo, ganun ang mentality mo, ibig sabihin, na kung hindi ka makapag-pray sa umaga, iniisip mo nagkasala ka, kung hindi ka nakapagbasa ng Bible mo, iniisip mo nagkasala ka, then, you are treating piety as law. Itinuturing mo yan bilang mga
batas o kautusan na dapat mong sundin. Pero hindi ganun yun. Tingnan natin, ang manmanan natin, ano ba ako? May puso ba ako sa mga bagay na ito? Dapat mayroon kang espasyo. Sarili mo din. Dapat bigyan mo rin ng puwang ang sarili mo. Na kung wala ka, hindi ka makakatulong, okay lang yun. Don't feel guilty about it. Don't feel bad about it. Kasi limitado ka. Kaya dapat na maging malinaw sa atin yun. Pero kung batas, wala kang excuse talaga kahit wala kang pambigay. Wala kang excuse. Obligado ka na talagang gawin yun. At ganun nga ang kaisipan ng mga Pariseo. Pero hindi ganun ang sinasabi ng Panginoon. Mayroong mga nag-i-interpret ng when you fast, kapag kayo ay nag-ayuno. Sinasabi na, tingnan nyo, ang pag-aayuno, kailangan yan, dapat yan. Kasi ang sabi niya, kapag, hindi sinabi dyan na kung. Pero, very, shallow yung interpretation na gano'n. Hindi sinasabi ni Lord na dapat kayong mag-ayuno dahil sinabi niya lang na kapag kayo nag-aayuno. Sa mga Hudyo, normal yun yung mag-ayuno. Pero, kung mag-aayuno sila, huwag silang tutulad sa mga Pariseo. So, huwag nating isipin na ito ay mga kautusan. Sa halip, ang isipin natin, ito ay bahagi ng buhay ng mga mamamayan ng kaharian ng Diyos. Kaya ang tanongin natin, ano ba talaga ako? Meron ba akong meron ba akong pagkahumaling sa mga bagay na ito? Umuusbong ba sa puso ko o sa kalooban ko ang pagsasagawa ng mga ito? O ginagawa ko lang ang mga ito dahil napipilitan ako? O kaya naman ay ginagawa ko ito dahil gusto kong makapuntos kay God. Pag ganun, mali yun. Dapat yan ay bumubukal sa ating kalooban dahil normal yan sa atin bilang mga namumuhay sa kaharian ng Diyos. Ang pagsasagawa ng piety o mga banal na gawain na may halong layunin na para makita ng tao na may bahid ng pagiging ipokrito o ipokrita at may legalistang kaisipan ay magdudulot lamang ng pagiging arugante. At kalaunan ay magsisilbing lason sa buhay spiritual ng isang Kristiyano. Sa kabilang dako, ang tamang pagsasagawa ng mga ito ay nagsisilbing daluyan ng kapangyarihan ng Diyos upang mahubog ng higit ang isang Kristiyano sa larawan ng Panginoong Jesucristo. Maging bahagi nawa ng ating buhay ang tamang pagsasagawa ng mga banal na gawain. Total, sa ganitong paraan din ginawa ng Panginoon ang mga bagay na ito. At dahil siya ang ating sinusundan, dahil si Jesus ang ating idol, dapat din natin gawin ang mga bagay na ito sa ganung paraan, sa tamang paraan. Hindi para makita ng tao, hindi sa ipokritong paraan, at hindi sa legalistang paraan, kundi malaya na paraan at swabing paraan na sa araw-araw ay bahagi ito ng ating pamumuhay bilang mga tagasunod ng ating Panginoon. Tayo manalangin. Lord, sa tanghaling ito, tunay nga na ikaw ay dakila. At salamat, Panginoon, na ikaw ang laging pumapatnubay sa amin. Patnubayan mo kami, akayin mo kami sa tamang landasin ng pagsasagawa ng mga banal na gawain upang dumaloy ang kapangyarihan ng Diyos sa aming buhay, ang sa ganun ay higit kaming mahubog sa iyong larawan, Panginoong Yesus. Ito ang aming dalangin